Pangwalo naman na kabanata ng Noli Me Tangere, ito ay pinamagatang Mga Alaala. Sa pamagat naman na ito ay tumutukoy sa mga alaala o mga alalang bumalik sa isipan ng tauhan. Nakapaloob dito ang bawat alaalang naging karanasan at naging inspirasyon ni Crisostomo Ibarra nung siya ay hindi pa pupunta ng ibang bansa upang mag-aral. Ito ay nagpapakita ng pagbabalik tanaw sa nakaraan at mga pangyayari na nagdulot ng pagbabago sa kanyang buhay. Tumako naman tayo sa mahalagang tauhan sa pangwalong kabanata ng Noli Me Tangere. Crisostomo Ibarra, siya ay isa sa pangunahing tauhan sa kabanatang ito, ang nagbigay at naglahad sa mga naging alaala niya habang siya ay naglalakbay. Padre Damaso, ang pari sa lugar na kinalakihan ni Ibarra. Siya ay laging may matigas na mukha at nakakunot ang kilay. Kapitan Tinong, ilan sa mga kapitan ng bayan ng San Diego. Ito naman ang buod ng pangwalong kabanata sa Noli Me Tangere. Dinadaanan ng sinasakyan ni Ibarra ang isang lugar ng pinakalalong masayang arabal o labas ng bayan ng Maynila. Ang ikinalungkot niya nung nagdaang gabi na kapag papangiti sa kanya kahit hindi niya gusto ang sikat ng araw. Ang tanawin sa paligid ay nakapagpabalik ng kanyang mga alaala. Katulad pa rin ng dati ang kanyang namastan, mga kalesa at karumatang walang humpay sa pagbiyahe, sa limbayan ng mga taong abala sa pangangalakal at kanya-kanyang mga gawain. May mga Europeo, Intsik, Pilipino, may mga lalaking kargador, ang iba ay mga kababaihang nagtitinda ng prutas. Mga sunog sa araw, patas sa init at pagod at pinalalakad at pinapalo ng tungkod ng isa ring preso na siguro'y naaaliw dahil sa nakapagpapahirap sa iba. Sila'y mga taong matatangkad na marahas ang itsura ng mukha. Hindi niya nakita kahit minsan nang umiti ang mga ito. Ang mga tindahan at mga hayop na kasama sa paghahanap buhay ay nandoon din. Ang mga punong talisay sa San Gabriel ay hindi na nagsilaki. Maliliit pa rin gaya ng dati. Sa wari niya ay pumangit ang eskolta. Napunan niya ang bagong tulay ng Espanya, ang mga bahay sa gawing kanan ng pangpang ng ilog na napapaligiran ng kakawayanan at mga punong kahoy. Doon sa gawing nagtatapos ang eskolta at nagsisimula naman ang Isla del Romero, ay nagpaalaala sa kanya ng masasarap na umagang sila'y nagdaraan doong namamangka para pumunta sa mga paliguan sa uli-uli. Sa isang magandang Victoria ay parang nakasalubong niya si Padre Damaso na matigas ang mukha at nakakunot ang kilay. Pero nalagpasan siya nito at ngayon masaya siyang binabati mula sa isang karitela ni Kapitang Tinong. Nakasama ang asawa at 2 anak na babae. Sa kalye ng Aroseros ay napadako si Ibarra at naalalang minsan ay nahilo siya sa napakasamang amoy ng tabako doon. Naikumpara din niya ang mga hardin sa Europa nang mapadaan siya sa hardin ng botaniko. Ang buong Maynila para sa kanya ay walang pinagunlad, bagkus ang mga gusali ay nilulumot lamang ng panahon. Pero napawi ang mga paghuhulong o gumugulong ito sa kanyang pag-iisip nang makita ang munting bundok-bundukan sa bagong bayan. Ang munting bundok na nag-iisa sa tabi ng luneta ang siyang napag-ukulan ng bulay-bulay at nagiging dahilan ng kanyang pag-iisip. Naalaala niya ang tao na nagbukas ng kanyang mga mata at nagpakilala sa kanya kung alin ang mabuti at tapat. Ang mga kaisipang itinuro sa kanya ay kakaunti nga pero hindi ang mga walang kabuluhang pag-uulit-ulit. Ang taong iyon ay isang matandang pari at ang mga salitang sinabi sa kanya nang siya'y nagpaalam ay hindi pa nabubura sa kanyang pandinig. Huwag mong kalilimutan na kahit ang karunungan ay para sa tao ay wala namang nakakakuha noon kundi ang mga may puso lamang, ang paalaala sa kanya. Sinikap kong malaman mo ang natutunan ko sa aking mga guro. Ganoon din ang gawin mo sa mga susunod sa iyo at kung mangyayari mapag-ibayo mo ng higit sapagkat papunta ka sa mga bansang napakayayaman. At nakangiting idinugtong ang, sila'y pumupunta ritong ang hanap ay ginto. Pumunta naman kayo sa kanilang bayan at hanapin doon ang gintong kailangan natin. Pero alalahanin mong hindi ang lahat ng kumikinang ay ginto. Ang taong iyon ay doon mamamatay. Patuloy sa biyahe ang sasakyan. May nakasalubong itong isang karumata na hila-hila ng 1 o 2 kabayo na ang mga arnes na abaka ay nagpapahiwatig na galing ito sa probinsya.
Sa isang karitong hila-hila ng isang kalabaw na mabagal ang hakbang at walang pakialam kahit na kanino, ang siyang nagbibigay buhay sa malalapad at maaalikabok na daang nasisikatan ng maninning na araw. Ang isyong panlipunan sa kabanatang ito. Ang pang-abuso sa kapangyarihan. Hindi nakalimutan ng ating pambansang bayani na si Jose Rizal na isaad ang mga hindi katanggap-tanggap na ginawa ng mga Guardia Civil, praile at ibang mga kawani ng gobyerno noong panahon ng mga Kastila sa ating mga kababayan. Ginamit nila ang kanilang kapangyarihan upang mangalipusta, manakit ng mga sibilyan at hindi pantay-pantay na pagtrato sa mga tao. Ating matutuklasan sa kabanatang ito ang diskriminasyon na ginagawa ng may mga kapangyarihan sa mga taong inosente. Sila'y nagpapanggap na sumasamba sa espiritu tulad ng mga pari. Ang pagsasamantala sa may hirap. Ito ay ang pagpapakita ng mga praile ng kanilang pagmamalabis sa mga may hirap sa pamamagitan ng pagsasamantala ng kanilang kahinaan at kahirapan. Ako'y nagpapasalamat unang-una kay Ginoong Gahilan at sa aking kapwa kamag-aral na mapakinggan ninyo ang aking pag-uulat na ito at binigyan ng oportunidad na talakhayin ang mga iilang kabanata na isinulat ni Dr. Jose Rizal na pinamagatang Noli Me Tangere. Maraming salamat po.